Ang technique pala para bumaba to is make sure na ayan o, nasa tamang side mo siya. I-rotate nyo lang ng ganyan. Ayan. Mararamdaman nyo naman parang merong nag-a-align sa loob. Ayun o, mag-a-align. And once na mag-align yun, you can freely push it downwards like that. Kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. Hello mga 90s! Welcome back sa ating channel. This is Jay again, ang inyong host, isang legit 90s kid. For this episode, we will be reviewing NBK-03 or the KO version of the Constructicon member that forms Devastator. His name is Bone Crusher. So si Bone Crusher, he transformed into a bulldozer, a construction vehicle sa mga construction sites. So Bone Crusher forms the left arm of Devastator. Actually, ang extension ng kanyang forearm, it serves as some like an extra like backpack here. I have no complaints about it. Ayan ang nakikita ninyo. Maangas naman kasi siya kung idadagdag mo siya. Kaya it's okay. It's fine with me. Ayan. So, unlike sa mga G1 na original version ng toys na to, separado yung kamay. This one, it's part of the robot form and also a part of the vehicle form, which I will show you later. Ayan siya. Parang nagsaserve siya as like wings. Tingnan niyo. Parang siya parang may thruster sa likod. For me, overall, the backpack is not bad. Pwede mo siyang tanggalin actually kung gugustuhin mo. So, ayan si Bone Crusher without his backpack. In-adjust ko lang to dito para ma-articulate mo na maayos ang kamay niya. So, ito yung backpack niya. Transfer mo ng ganyan. Ayan. Magiging siya parang extra trailer or like additional part pag nag-transform siya sa vehicle mode. Just like yung extra unit ni Optimus Prime pag naka-trailer truck mode siya. Ayan. So, open mo lang ganyan and then makikita mo rin kami ni Devastator. Sa instruction nito, may instruction sabi pwede mo ibaba to, which is actually recently ko lang nagawa. Ang technique pala para bumaba to is make sure na nasa tamang side mo siya i-adjust bago may baba. Kasi tingnan nyo kapag nakaganyan siya, ayan. Kapag nakaganyan, yan. Kapag nakaganyan ng for ang arm side ng ng extra unit na to, hindi mo siya kahit anong force mo, hindi mo siya mabababa. So, at first akala ko it's a factory defect or like a gimmick na siguro sa advanced version nito mapupush siya. Kaya dati tinry kong i-push to, ayaw talagang bumaba. So, ang technique, again, kung bumili ka ng unit na to, i-rotate nyo lang ng ganyan. Ayan. Mararamdaman nyo naman parang merong nag-a-align sa loob. Ayun mag-a-align. And once na mag-align yun, you can freely push it downwards like that. Kasi kung merong extension na ganyan, kapag nilagay mo to sa likod ni Bone Crusher and ni Scraper, magmumukha silang parang langgam na ewan na may extra buntot ganyan, may abdomen sa likod. Parang parts ng langgam nagmumukha silang langgam. Pero pagka pinush down mo siya, malilesen yung yung parang space that it occupies sa likod ng back nila. Now, going back to Bone Crusher himself, try muna natin alisin yung baril niya. Ayan siya. Ang good thing with this unit, etong parang pang scrape niya ng mga items pagka nasa vehicle mode. Actually, pwede mo siyang ilagay dito or depende sa'yo kung ano yung design na gusto mo. Pero once na naikabit mo kasi to sa backpack niya, as a backpack, maaaring ma-impede yung movement mo sa articulation mo sa arm. So, it depends on you. You could adjust this depending on your preference, which is a good thing. Marami siyang joint dito. So, you could definitely adjust this to your preference. Just like yung nakita nyo kayo na eto nilagay ko banda rito para maiangat tong shoulders niya. Like articulation or something. Yan Pero actually, pag wala to, mas free mo siya nagagalaw. So, depende sa inyo kung gusto nyo idagdag to, which is dagdag sa forma niya, or wala, nasa sa inyo yan. Sa leg-wise, actually, kamukha lang niya sa leg si Scavenger. Same lang sila na Scavenger ng legs. Ayan walang pinagkaiba. Kung titignan ninyo. Dinagdag lang to.
dito. Ayan, oh. Same na same. Same na sila ng legs. At also, just like Scavenger, meron rin siyang ganito. Nasa sa inyo, sa choice nyo rin yun, kung saan nyo ilalagay yung, kung ilalagay nyo to, kung ilalagay nyo to dito or banda rito. Actually, pag nilagay nyo rito, maangas rin siya para meron siyang parang protective weapon sa kanyang forearm. And also, sa legs naman, this one, yung parang missiles niya, by default, eto dapat nakataas to. Pero, nasa sa inyo rin, pwede yung ibaba na lang ng ganito. Ang reason ko kaya dinababa ko ng ganito ito is mai-impede kasi or mabablock ang movement niya sa sa legs niya kapag ka nandito to. Ayan o. Mahirap siyang i-articulate. Ayan o. Pero pag nandito siya sa baba, mas madali. And mas parang medyo proportional tingnan kasi parang pa-widen siya ng gano'n sa baba. So, nasa sa inyo kung ilalagay nyo to dito or dito. You could actually change it anytime you prefer. Ayan, articulation-wise, marami siyang articulation dito. Ayan o, sa shoulder, may extra movement, ay extra dito, joint dito. Ayan o, namumove nyo rin yan. Ayan dyan. And just like all of the constructions, the NBK version, namumove mo ang waist nila. That is actually a very good thing to me. Para namumove nyo ng napopost nyo anytime. Dito kina ball joint ang paa. So, mamumove mo rin siya any way you prefer. So, yan. Yan o. Ang advice ko lang, kapag ka nabili nyo to, lagyan nyo lang ng joint reinforcement tool ito para hindi masyadong para maging mas steady ang posing niya. Ayan o. Tsaka para hindi nagwi-wiggle-wiggle. Yun lang actually, simpleng resolution. Lagyan nyo lang ng joint reinforcement. Hindi nyo na kailangang baga bumili ng original or something. Just a KO version would work. You just need to be resourceful enough para mapawork mo siya the way you want it to be. Ang angas niya sa totoo lang. For a toy that is around 2,000 to 2,500 plus. Ayan siya. So, ito yung joint niya sa likod. May articulation siya ganyan. Maliban dito sa articulation dito. May articulation rin siya dito. Ito, ball joint to. Ayan. This is not necessary but it's okay kasi part to ng parang pantakip niya sa tangke. Ayan yan, no? Kung titignan nyo, kahit na nasa likod siya, hindi siya tinipid sa design. Side, hindi tinipid. Ang sigurong main para feedback ko lang or improvement sa mga units ng NBK version is sana yung joint niya sa ulo mas namumove mo ng pataas or actually ito namumove pataas yung bang kasi members ng Constructicons ng NBK version hindi mo namumove masyadong pataas ang ulo nila. Well, the thing is medyo nakaharang to but that's fine, part ng transformation ni Bone Crusher to. Ay namumove mo ball joint rin to. Nakalimutan ko yung mga units ng Constructicons na hindi matilt upwards to. Maganda kasi kung natitilt mo upwards, lalo na kung pinapan mo sila yung vision mo pababa sa kanilang ganyan. Para maangas kung ipoform mo kasi ng ganyan. No? Tapos nakatingin sa'yo. Ayan. Nari, ganyan. Pwede silang tumingin upwards. Unlike yung iba na limited ang head movement nila. Hanggang ganyan lang. Hindi mo mapaharap pataas. Ito, mapapatingala mo silang ganyan.